Mga ka-farmlat, another day, another vlog na naman tayo for today. So, for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon kung saan bibisita ako ng isang property or maglolocate ako ng isang property na may sukat na 1.3 hectares. Ayan, sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na medyo maliit ang sukat and then at the same time ay cemented road na, kagaya po nito. So, watch nyo tong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po ito. So, ano pang hinihintay natin? Tara, excited na ako. Ikutin po natin si 1.3 hectares dito po sa Lopez, Quezon. Ito muna tayo mag-start mag-vlog dito sa may pinaka-road niya. So, pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-start ng property kung saan makikita po natin yung naka-park na motor na yan. So, yan po yung pinaka-start nung pinaka-frontage po niya. And then, mag-end po siya doon sa may pinaka-dulo doon. Sa may pinakadulong-dulo po na yun. So ito po ay maglalaro po ito sa nasa 120 meters po ang pinaka-frontage po niya. So medyo mahaba-haba po yung ating frontage po and then at the same time mas maganda po ito dahil ito po ay kabilaan po ang pinaka-road. So kung dito tayo dadaan, palabas din po yan ng National Road and then doon naman po kami dumaan sa may pinakadulo. So National Road din naman po iyon. So ito pong barangay road na to is maglalaro po sa nasa 4 kilometers para po makalabas po kami ng pinaka provincial road and then yung provincial road naman po hanggang dun po sa may pinaka town proper is maglalaro naman po sa nasa 4 kilometers. Papasok na tayo ng pinaka-property. Ito pong kahabaan na yan, gaya ng nasabi ko, yan po ay pinaka-frontage. And then anywhere naman po, pwede po tayong pumasok pero piliin ko na lang po yung hindi masyadong madamo and then safe po tayo makakapasok. Si property po kasi is medyo napabayaan na po ni owner. So, medyo tinubuan na ng maraming damo. Pero hanap tayo ng pwede nating pasukan. Ayan, dito tayo medyo hawan. Kumbaga medyo walang ganong damo. Yan, pasok na tayo. So medyo maputik po kaya dahan-dahan lang tayo dahil ilang araw na po nag-iinulan dito sa may Quezon So dahan-dahan na lang yung lakad natin. So yan, daming ang daming mga punong kahoy. Ang daming mga hardwood. So si property po ay medyo na-clearing na. So pumasok-pasok na tayo ng pinakaloob po And then explain ko lang po, tayo po ay halos hindi kapantayan po ng pinakakalsada. So doon po ako nagsimula and then medyo nag-slope lang tayo ng konti po pero napaka-gradual naman, okay naman. So hindi lang po siya talagang totally flat from the road. So ito naman po ay medyo parang halos bumababa tayo ng paunti-unti. So binibigay ko lang po yung reality kasi iba yung nakikita doon sa video sa totoong reality po ni property So ang property po is semi-slope pero napaka-gradual po okay na okay. So ito ay okay din naman po sa mga may edad na gustong mag-invest ng property kasi ito po naman ay wala kang masyadong mataas na part na dadaanan or iikutin So medyo masukal lang po si property pero yung tayo po ng lupa okay na okay po kahit sa akin okay na okay siya. Yung mga ganitong klase ng lupa yung bet na bet ko kaya kong ikutin. So medyo may kadamuhan lang si property pero ang kagandahan po nito, tayo po ay kagaya ng nasabi ko and then pinakita ko po dun sa unang video natin, cemented road na po kasi tayo kaya itong si property medyo pricey na po And then kagandahan din po kasi ni property, kompleto na po ito. So may source tayo ng kuryente and then cemented road and then at the same time may signal po ang phone at yung source naman po ng tubig natin pwede naman pong magpahukay tayo para may sarili tayong balon. So medyo mabalong naman daw po yung pinakatubig dito and then at the same time yun po talaga yung gamit ng mga taga dito, nagpapahukay lang sila ng pinaka balon. Yan, nasa flat area na tayo. So kanina lang po yung medyo pababa and then pagdating dito, ayan, flat na si property.
papasok-pasok pa ako ng property, and then ngayon napansin ko po medyo may kasukalan na rin po dito sa may pinakalikod po ano. Pero pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-boundary niya to another property. So mapapansin po natin yung kawayan na yan po ang pinaka-boundary niya, and then yung likod niyan hindi na po kasama kay 1.3 hectares po ano. So si property po, kung i-describe ko po sa inyo, siya po ay paharap lahat sa kalsada. So kaya po yan ay mahaba po yung frontage po natin. Siya po ay habang binabaybay po natin si road, binabaybay din po natin si 1.3 hectares. So yun po yung pinaka korte ng pinakalupa po ano. Pa rin tayo. Yan, ito sa part na to medyo flat na siya. And then kagaya ng nasabi ko, si property po ay na-clearing na, so wala tayong masyadong description, wala po tayong masyadong maibibigay na details kasi talagang puro hardwood lang yung nakita ko dito ano. Pero may ilang punong buko pa rin naman po or niyog ano. So siguro mga I think mga 50. Ayan, so mga ganun lang yung natitira. Yan, medyo pababa tayo. O, masukal na. Lakad tayo ng konti para makita natin yung ibang part. And then explain ko na rin po about sa documents itong property na to. Ito po ay TCT title, and then patay na po si owner. So yung mga anak na lang po ang nagbebenta. Kagandahan po nito, Lopez Quezon lang po. So sa mga naghahanap po ng property na medyo malapit po sa Manila, ayan, avail nyo na itong property po na to ano. So kung tayo po ay magagaling ng Manila at pupuntahan po natin si 1.3 hectares, tayo po ay magta-travel ng nasa almost 6 to 7 hours, depende po yun sa takbo ng ating sasakyan ano. Kagandahan din po kasi ng bayan ng Lopez, ito po ay talagang asensadong bayan na. So kompleto na po dito ano. So kung malapit po tayo sa bayan, ayan, pwede na po tayong madali lang para sa ating pumunta sa pinaka town proper niya. Ayan, so may mga namamasada naman po mga tricycle dito sa may pinaka road na to. So hindi tayo mahihirapan dun sa transportation po natin ano. Ikot pa tayo. So bigyan ko lang po kayo ng idea kung ano pa pwede natin gawin dito sa property. So number 1 po, pwede po talaga itong pagtayuan ng bahay kasi medyo marami ng kabahayanan dito sa may gawin ng property po ano. So kanina habang binabaybay po namin si Barangay Road, napansin ko ang dami na niyang mga kabahayanan. So hindi na po ito yung property na medyo liblib or talagang parang mapapanglaw ka. So medyo develop na po itong property na to, itong barangay po na ito ano. And then at the same time, maganda rin po itong ilote-lote pagdating ng araw. So yung pwede natin itong i-subdivide and then ibenta po natin pagdating ng araw. So good for investment po si property ano, hanggat mura. Actually medyo mataas na rin po yung price niya kasi natamaan na po ito ng pinakakalsada. So medyo pricey na po siya ano. Pero kagandahan naman po nito sa mga buyers po natin na naghahanap ng pagbaba mo is property mo na agad pagbaba ng ating mga sasakyan. Ayan, pwede na po sa inyo to. And kagandahan din po, small cut lang tayo. So kayang-kaya lang nating linisin, kayang-kaya nating taniman. Pwede rin po tayo mag-alaga ng mga hayop dito. And then kagandahan nito ulitin ko lang sa haba ng frontage, pwede po nating ipasok si ating 4 wheels. Ganda.
So kung halimbawa naman po i-avail nyo po si property at gusto nyo pong ipalinis, so pwede naman po kami mag-assist po sa inyo para malinis po natin si property po nang hindi kayo nagbabayad. Ginagawa lang po namin dito sa Quezon is uulingin lang po ng mga maglilinis yung ang inyong property, so hindi na po natin kailangan magbayad. So nasa pag-uusap na lang po yun kung paano po natin hahatiin po yung mauuling po nila Palabas na ako ng pinaka road. Kung sakali po maibigan nyo tong si 1.3 hectares dito po sa Lopez, Quezon, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So ready na po si Greenfield Realty para sa inyong reservation po Yan, good for investment. Yan. And then at the same time, ang gandang magtanim po rito ng mga niyog ulit. Ayan, lalo na ay malapit tayo sa pinaka road. So labas tayo. Labas na ako ng pinaka-property. Pakita ko naman po sa inyo yung pinaka-frontage niya. Ayan. So mapapansin po natin talagang masukal kaya pinili ko lang po yung part na pwede kong pasukan pero dito pwede rin dito kaya lang nauna na akong pumasok doon, medyo hawan doon. So I think kahit saan po kayang-kayang pasukin ni car. Hindi naman po siya masyadong kalaliman. So ayan. So pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen And then kung sakali po, dun po sa mga nagme-message po sa amin, sorry po kung hindi po ako madalas makareply or late ako mag-reply po sa inyo po Pero iwan lang po kayo ng message, yan naman po ay mare-replyan ko oras na free time ko na. So medyo talagang sobrang busy po ng inyong lingkod, kaya hindi po ako masyadong nakare-reply. Pero once na mag-iwan po kayo ng message, yan, masasagot naman po natin yan So yan po. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan, avail na kayo mga ka-farmlat. So may mga description po kami sa baba. Kung sakali po meron po akong hindi nabanggit about this property, ayan, meron po kaming details sa baba. So pakiclick na lang din po iyon. So yan po. Thank you po.